Isang nakakagulat na balita ang yumanig sa Malacanang matapos isiwalat na si Pangulong Kuting Jr. ay nahaharap sa kasong homicide. Ang kaso ay sinampa kasunod ng umano'y insidente ng pag-init ng ulo ng Pangulo na nauwi sa trahedya. Ayon sa mga ulat, ilang tauhan ng palasyo ang nagtungo sa korte upang tumestigo laban kay Kuting. Nagbigay sila ng detalyadong pagsasalaysay ukol sa nangyari. Ayon sa mga testigo, matagal nang may tensyon sa loob ng Malacanang na ngayon lamang umano sumabog. Wala na kaming takot na magsalita dahil gusto naming lumabas ang katotohanan, ayon sa isa sa mga testigong tauhan. Habang ang legal na kautusan ng Pangulo ay tumatanggi pang magbigay ng pahayag, nananatiling palaisipan ng publiko kung ano ang tunay na nangyari sa likod ng mga pader ng palasyo. Sa gitna ng kontrobersya, nananawagan ng iba't ibang grupo para sa isang patas at mabilisang pagdinig sa kaso. Patuloy namang umaasang sambayanan na mananaig ang hustisya, lalo na't ito'y isang usapin na nag-uugad sa pinakamataas na antas ng pamahalaan. Hinihintay ngayon ang magiging aksyon ng Korte Suprema sa isyong ito na tiyak na mag-iiwan ng malaking marka sa kasaysayan ng bansa. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Bata pa sila, dahil yun ay retirement place din nila dyan sa Pilipinas, nawala yun, na-ibenta yun. Tapos, nung medyo kayang-kaya niya nang mag-travel, bumalik sa Amerika kasi nga maganda ang healthcare niya, health plan niya dito, sa kasamang palad, in like, a month or two, nabawian na rin siya ng buhay. So, yun yung lesson. Nakita mo, pag sa Pilipinas ka magkasakit, yung pinaghirapan mo, like your mom, no, your honor, talagang mawawala yun. Kasi hindi pina-prioritize ng government yung health program ng ating mga mamamayang Pilipino. Yes, mga speakers? Well, alam mo, totoo yan sinabi mo, ha? Yung nanay ko, hindi mahirap yun eh. Bordering on mayaman. Pero nung namatay siya on the exact same day na zero balance siya sa kanyang bangko. Kaya nga hanggang ngayon nalulungkot ako kasi parang minabuti na ng nanay ko na mamatay kaysa maging pasanin ko. Sabi ko naman, hindi ko naman taturingin na pasanin siya. No? Dahil after all, inalagaan naman niya ako ng napakatagal din. No? Pero yan po talaga ang kwento. Maski yung mga mayayaman, nalilimas, nauubos ang lahat ng pera nila sa mahal ng healthcare dyan sa ating bayan. Totoo yan. Madagdag ko lang, Speaker Ana. Alam mo yung nanay ko, dinala ko siya sa Amerika 2017 na, no? Hindi yun pumupunta ng ospital. Bakit? Kahit may konting iniinda yun, tampol-tampol. Yung alam mo yung sa atin, yung dahon-dahon lang. Suppose pag may mga naramdaman. As in, dahon-dahon lang, ganyan-ganyan. Yung mga pito-pito, mga ganyan yung nanay ko. Hindi pumupunta sa ospital kasi walang pera eh. Natatakot siya, ganyan-ganyan. Di, okay na ako. Pero ang pagpunta dito ng Amerika, ayun, addictus na siya sa pagpa-check up. At least addictus hospitalis. Hindi addictus na iba. Yes. Oo, kasi tatawag lang siya sa Access. Nakakatawa yung mother ko. Tatawag lang siya, huwag yun na kaming problemahin. Tatawag lang ako sa Access, makakapunta na ako sa gusto kong puntahan. So yun yung difference nandito sa ilabas ng bansa. Diyan, like yung mom mo, your honor, is working, di ba? Pero, grabe, yung, kumbaga sabi mo nga, kailangan yung kinikita niya, i-reserve lang niya sa pagkain para makatawid sa pang-araw-araw na buhay. Hindi yan ang quality living na pinapangarap ng Pilipino. Dapat meron kayong time din to travel, di ba? Kahit man lang local travel, wala na eh. Wala na eh. Doon sa survey ng sa SWS, 63%. Pantayin mo, 6 sa 10 Pilipino, gutom. So huwag na natin pag-isipan pa yung self-rated poverty yun, ha? Punta ng bakasyon. 6 out of 10 gutom. That's true. Yeah, your honor. Meow. Thank you so much. Meow. Salamat, your honor, ha? Maraming salamat. See you sa Monday dito rin online. Yes, go ahead. May gusto pa yung sabihin si your honor. So, sa mga may hawak ng budget, sana wag nyo lang payamanin yung sarili nyo. Payabungin nyo and payamanin nyo yung mga Pilipino, bawat Pilipino. Bigyan nyo sila ng dignidad na mabuhay sa Pilipinas kahit nasa third world country po tayo. True. Huwag lang yung makasarili. Yes. Hi, Tambi.
Thank you, Palangga. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Napakaganda ng ating diskurso ngayon, ano? At talaga naman ang ating Kongreso ng Bayan. Kaya po sa lahat ng mga gustong sumali sa ating pagpupulo ngayon, mga Your Honors, andyan po ang ating link sa ating Boljakan Facebook page. Oo, at saka may susunod na. I-recognize natin ang susunod nating Your Honor. Please, you have the floor po. Ayan. Your Honor. Your Honor. Sa Kongreso ng Bayan. Kamukha mo sumasayaw sa TikTok. Your Honor. Wala si Your Honor. Ayan, nawala. Wait lang. Ay, nabago tuloy si Nabago. Yes, Your Honor. Go ahead. Your Honor. Mas mabuti ba ang buhay mo sa bagong Pilipinas? Nasa Pilipinas po ba kayo, Your Honor? Po, nasa District 1 po. Sa District 1 po ng Leyte. Oh, Bakit hindi? Tinanggal ang Opo. inyong dyan, ang inyong kandidato sa yes, si Nene. Disqualified daw. Disqualify yung Nene na kandidato na kalaban sana ni Tambi. Tamba. Mm-hmm. Nako, na-freeze na si Your Honor. Please. Oo. Walang kinalaman kaya si Tambi dyan. For sure si Tambi na. Na-freeze din siya. Yung isa, yung kabisa. Yan. Ayan, Your Honor. Nagbabalik yung isa. Sino ba yung yung nagtitiktok kamukha niya, yung sumasayaw ng malaki katawan? Sino ba yun? Magandang araw. Magandang araw. Spokeswoman si Mark ito, Premium sa Israel. Yes, Mark. Hello, kamusta na? Ano ba, mas mabuti ba ang buhay ng mga kamag-anak mo at mahal sa buhay sa Pilipinas, sa bagong Pilipinas? Wala namang pagbabago. Nagdidepende pa rin talaga lalo na ako, yung mga anak ko, nagdidepende sa akin dito sa ibang bansa. Saan bansa ka Palangga, Your Honor? Nasa Israel po ako, ma'am. Israel. Okay. Parang nakita na tayo, di ba? Nakita na tayo. Oo. Pagpunta ni Tatay Digong, no? Pangulong Duterte dito sa Israel. Tapos lagi tayo nagsusum meeting, di ba? Correct. Kaya familiar. Yung una nang maisum sa Israel, ikaw yung guest speaker. Correct. Oo, tama. So, anong masasabi mo? Anong dapat gawin natin para mabago naman ang buhay sa Pilipinas? Health insurance talaga kasi katulad dito sa napakinggan ko din yung talakayan kanina dito sa Israel kasi magbabayad lang kami dito ng 250 shekel, parang 4,000 sa atin pesos, free na lahat sa hospital, lahat na free na kung magkakasakit ka. Kaya maganda sana kung maging katulad sa Pilipinas ba yung ganun ang kaya naman siguro 4,000 pero kailangan lang talaga katulad dito sa Israel, high-tech din kasi sila na dito. Parang Little America itong Israel maganda yung healthcare system nila dito. Alam mo kakayanin kasi yung bansang Thailand dati halos sa pareho lang ang kita natin. Ngayon sa Thailand libre na rin ang gamot at gamot. So, isa siya sa Southeast Asian countries na nagtagumpay sa universal healthcare. Kung kakayanin ng Thailand, ba't hindi natin kakayanin? Ang diferensya lang, hindi kasing garapal ang mga congressman at senatong doon sa Thailand. So, Your Honor, yung ang gusto malaman ng ating mga taga-subaybay ngayon, ano ang reklamo ng iyong mga mahal sa buhay o mga pamilya? Sila ba ay nagrereklamo sa iyo patungkol sa mataas na bilihin or masaya sila na sinasabi na sa iyo, okay na po yung padala ninyo, nabibili namin lahat ng kailangan namin? Napakinggan ko yung mga talakayan niyo kanina. Ganon din yung mga complaint nila sa Ganon din ang mga complaint. Wala lang masasabi kasi lagi naman kayo nanonood din ako sa programa ninyo. Saka si Spokes Harry. Yung lang naman, yung para sa akin, yung talamak na naman ang droga. Yung isa yan. Yeah.
Ayan, sa Yung droga, yung ano niya. Kaya nga pinakadelikado na tayo ngayon para sa mga turista, no? Oo. Kaya nga, instead of madagdagan yung ating mga turista na pumupunta, kung napakinggan mo kanina, ang mga karatig bayan natin, 25, 28, 35, tayo 35 million. 5 million lang. Oo. Yeah. Yeah. So, kung may, Your Honor, kung bibigyan kita ng power ngayong araw na to, ngayong moment na ito, para pagandahin ang Pilipinas, binibigyan ko ang power sa iyo ngayon, ano ang gusto mong gawin sa ating mahal na Pilipinas? Siyempre, magiging sana yung sinabi nga ni yung ombudsman, Martires, na maging una talaga sa lahat, dapat yung may takot sa Diyos talaga ang mamumuno sa ating bansa. Kasi talamak ang korupsyon mula siguro sa barangay hanggang sa presidente. Talamak, lalo na ngayon hindi katulad ni Tatay Digong noon na talagang may takot yung mga government workers sa kanya na magnakaw. Ngayon talamak hindi talaga asinso ang Pilipinas kapag ang korupsyon talamak. Kasi kaya hindi natin maiwasan magkumpara dito sa Israel, wala talagang korupsyon. At saka ang mga government workers dito, hindi yung mga mayayabang. Pantay-pantay lahat Parang kahit na ultimo ka lang dito, pwede mo pagalitan yung nandiyan dyan sa taas. Kasi kapag nagkakamali. Saka hindi sila gumagamit ng power na para anuhin yung citizen nila, yung atihin. Ang iniisip kasi nila dito, yung kapakanan talaga ng citizen nila dito. Katulad ng daanan pala ng tao dito, lalawak Tapos yung may bike lane, kung gusto ka maglakad, maluwag. Tapos yung mga health clinic nila, hospital, access lang, mga tindahan. Kahit maglakad ka lang, mga clinic, kahit maglakad ka lang, hindi na kailangan gagamit ka pa ng sasakyan para makarating sa mga health clinic nila. At saka yung yun nga, yung kasi sila dito kasi may takot talaga din sa Diyos sila dito. Halos lahat Kahit iba yung religion, maramdaman mo yung takot sila magnakaw Mayroon mang nakaw siguro, pero kahit magnakaw na sigarilyo dito, malaki ng issue yan Si Prime Minister Netanyahu dito, na issue lang na gano'n, na parang binibigyan ng gano'n sigarilyo. Malaking issue na yan. Hindi ba dito sa Pilipinas, pinapalakpakan ng mga magnanakaw. Mga magnanakaw. Kaya nga, hindi lang dito, kaya lang nakwento ko lang dito kasi matagal na rin ako sa Israel. Parang ayaw mo na umuwi kasi dito kasi kahit na yung mga kababayan natin na walang visa dito, walang undocumented, may mga insurance Pinapayagan nilang kumukuha ng insurance Kaya, Your Honor, hayahay ang buhay, ika nga. Hayahay. Kaya, kahit pa paano. Parang katulad din sa inyo dyan sa Amerika, hayahay. Parang kasi suportado ng mga siyang Israel sa Amerika. Yan, with that, thank you so much, Your Honor. At pagpalain ka pa. Salamat, Your Honor. At gusto ko lang mag-comment doon sa sinasabi mo na dapat may takot sa Diyos. Kahit kailan, Your Honor, mga speakers, ang mga demonyong katulad sa nasa Malacanang, walang takot din sa Diyos. Kaya ating mga palangga, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Ang awa. Kaya naman, nagsama-sama tayong pagpatuloy lang itong pag-speak up natin, itong ating pagpupulong ng bayan. Your Honor, maraming salamat. Maraming salamat. Thank you. Fight. Thank you, Mark. See you again. Okay. May susunod pa ulit tayo na ayan. Sir, Your Honor. Your Honor, nawala ka kanina. Your Honor, magandang gabi. Magandang gabi. Gabi po. Tagaliti po ako, taga District 1. Okay, yun nga kanina. Ang buhay nyo sa bagong Pilipinas. Mayroon na sabi ni Representative John Asidre na mayroon na raw kami 38 per kilo na bigas. Pero i-google mo pa kung
Google mo pa kung saan matatagpuan. Nawala yung boses, yung sound niya, hindi palangga. Ayan na. Your Honor. Sinensor ka ni June Asidre. Ayan. Mukhang pinapasok yung line natin. Puro budol-budol yung andito sa amin sa District 1 sa Leyte. Oh. Ano Ano yung masasabi sitwasyon mo niya? na disqualify yung kalaban ni Tambaloslos? Sobrang disappointed po kami kasi sabi namin kahit walang pera talaga todo support kami kay Ma'am Nini. Kasi mga po kami, mga leaders po kami ng ng KPLOI. Mga KP leaders po kami. PPLOI. Ano yun? Po kami yung Kilusan Pagbabago. I see. Yeah. Kaya sabi ko, todo support sana kami. Kaso nga lang na-disqualified po yung kandidato namin. Paano na to? Dapat sana matanggal na yan si sa Congress, Martin Romualdez. Pero ngayon, parang sinasabotahin nila para magtuloy-tuloy yung mga plano nilang hindi magaganda talaga. Kasi wala na siyang kalaban. Walang kalaban, unopposed kasi disqualified. Imagine daw, tama ba? Ang sabi sa akin, 4 na kumakandidato dapat na kalaban, tapos ngayon wala na lahat. Isa na lang siya na parang unopposed nga daw. Yung iba kasi na kandidato, yun sa tribe, parang nuisance lang talaga yun. Yung talaga na kakalaban sana, yung si Ma'am Nini, yun sana yung sana yung susuportahan namin. Tapos ngayon yung nangyari, yun na-disqualified. Sobrang sakit sa kasi nag-effort na kami, lahat-lahat. Si Ma'am Nini din, gumastos na din. Talagang napakasakit na yung pinaglalaban natin, nabudol na naman. Yung pinaglalaban natin. Gusto kasi sana namin na mapalitan na yan si para hindi na yan mamayagpag yung mayabang na Tambaloslos na yan. Yes. Nakakatikim ba kayo ng Biyernes kay Tambaloslos? Ang congressman mo, si Tambaloslos mismo. Yes. Congressman. Yun po yung congressman namin sa District 1. Oo nga, pero nakakatikim ba kayo ng Biyernes? Nakakakita ba kayo ng pag-unlad sa District 1? Oo. Wala po. Tapos presidente po ako ng pabahay, kaya ramdam po namin yung hirap dito sa pabahay. Kasi hanggang ngayon, wala po kaming tubig sa pabahay. Grabe. Ang hirap. Lahat ng budget, hawat niya. Siya lang may hawak ng budget ng Pilipinas. Ba't hindi niya inaalaga ng distrito niya? Yeah. Yun nga, kung talagang gusto niyang tumulong, dapat sana unahin niya kami. Kasi kami yung yung mga nasa pabahay, kung talagang gusto niyang tumulong, wag mo na siya pumunta sa ibang lugar. Doon muna sa distrito niya, unahin niya kami. Kung talagang desidido siyang tumulong. Pero wala, pira-pira lang yan. Gusto nila magpayaman lang. Wala talaga. Gusto kong ipabot sa buong bansa. Kung baga, i-rate ko yan si Tambaloslos ng 1 to 10. Yung ibibigay ko sa kanyang grado 0. 0. Yeah. 0. Ayan, coming mismo. Maliwanag mga kabansa at mga taga Leyte, mga Waray. Waray ako from Samar pero marami akong kamag-anak sa Leyte. 0 daw from Leyte to, from District 1 si Your Honor Ano kaya ang kinatatakot ni Tambaloslos? Speaker siya, ang dami niyang pera. Bakit ayaw pa niya ng kalaban? Talaga bang hindi na niya makukuha ang boto ng mga taga Leyte? Oo, may kalaban siya. Oo. Para sa akin talaga, kung sakaling hindi ma-disqualified si Ma'am Nini talaga, mag-iingay talaga kami. Manalo lang si Ma'am Nini. Mag-iingay talaga kami para mas makilala si Ma'am Nini talaga. Alam niyo maganda, no? Dahil may mga nakakausap tayo katulad ni Your Honor mismo sa distrito, mula sa distrito ni Tambaloslos. Alam mo, may mga politiko na talagang malupit kung magnakaw. Pero meron na mga politiko na inuuna, in fairness, talagang pinapaganda nila yung kanilang imay sa kanilang distrito para nga makuha nila yung boto ng mga constituents nila. May mga ganon. Parang kayo yung mag-vouch na mga constituents na kahit na sa kabila ng mga issue ng korupsyon itong particular na taong ito, like katulad ni Tamba, na
maganda yung ginagawa ni Tamba dito. May mga bago kaming infrastructures, may ganito, may ganyan. 'Di ba? So, kayo dapat na mga constituents ang magsabi. Pero ang malungkot, nagpapabida sa iba't ibang panig ng Pilipinas, tapos ang kanyang baluarte o ang kanyang mismong bayan ay ganyan ngayon ang sentimiento like you, Your Honor. So malinaw na ang ginagawa ni Tambaluslos ay pakitang tao lamang. Hindi talaga pakitang tao at pangangawat dito sa mga budget na ito hanggat kayo ay tumatangis na mga taga-District 1 sa Leyte. Sobrang plastic po yan. Kasi kung itatapon yan sa dagat, lulutang yan. Branded na plastic yan. I love that. Lang yan sa dagat. Waray upay, good man. Sabi nila, yung kalaban hindi daw taga Leyte. Ang tanong ko naman, bakit dyan ba tumitira talaga ang Tambaluslos? Marunong ba mag-waray yan? Marunong ba siya mag-waray? Magsalita. Oh, you see? Hindi nag-waray. Acting lang yan. Kaya nga, di ba, Speaker Ana, paano naman magwawaray yan? Ano naman? Masyado siyang konyo, di ba? Nanagalog lang. True, man. Di ba? Anyway, yeah. Pero yung mga yung dito naman sa amin, pag kaalyado kanila, lahat kayo, buong pamilya nyo makakatanggap ng akap. Magkano daw ang mga natatanggap? Nagpapaulan sila ng akap, buong pamilya listado, nanay, tatay, anak, manugang, lahat buong pamilya, makakatanggap kayo ng akap. Tapos sisigaw lang kayo ng Happy Birthday Tambaluslos. Oh my God! Oh my God! Ganun yung So ano nabalitaan mo ba, Your Honor, kung magkano ang binibigay sa akap? Kasi, you know, yung akap dati, yung binibigay 5,000 tapos may 25 kilos na bigas. Nung huli na, nung harvest season, sabi nila, total marami na raw mga bigas yung mga tao, hindi na daw sila magbibigay ng bigas, cash na lang na 6,000. Sabi ko, marami na palang pera yung mga tao, bigas yung mga tao, bakit pa tayo magbibigay ng pera? Dapat sana kabuhayan, kung ano yung pwedeng maging kabuhayan, para hindi bigay na lang tayo ng bigay na wala namang katuturan. Tapos, yung ibinibigay natin, inanakaw pa natin sa mga para sa benepisyo sana ng mga mamamayang Pilipino. Yun yung talaga. Ayan, maraming salamat talaga sa mga taong katulad ninyo. No? Maraming salamat. Your Honor, thank you. At salamat sa pagiging matapang diyan sa district. Matapang. Ipagpatuloy mo yan. Ipagpatuloy mo. Maisog. Opo. Thank you very much. Thank you. So what, may susunod tayong Your Honor, Yes, Your Honor. Go ahead. Nag-echo. Nag-echo siya. Tek. Ayan. Oo. Ayan. Naku. Mukhang nasa langit. Your Honor, welcome. Your Honor sa Kongreso ng Bayan. Ang ganda ng iyong icon glasses, ha? Believe ako. Your Honor. Pang sa ilaw. Saan po kayo ngayon? From Montreal pala ako sa Canadian Brewery. Oo, nagkasama tayo noong Nobyembre, di ba? Doon sa inantay ko nga yung supina ko, attorney. Ganon? Oo, walang dumating. Habulin nila ikaw kung kaya nila habulin sa Montreal. Sabi mo, come and get me in Montreal. Tinatanong ako dito ng mga kaibigan ko kung dumating na ba daw yung yung supina ko. Sabi ko, ewan ko, nasaan na? Di yata nakarating. Sabi na mula saan? Sa gobyernong Bangag? Kasi nakasama ako doon nung Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!